and to give praise to our God, our King. We are now on our lesson 7, kung nasusundan ng lahat. The lesson about the kingdom of God. It's the renewing of the mind. It's so important for us to understand how we function and how we know our purpose and our identity. Ano ba ang ating identity? Ang purpose natin, ano yung ating layunin? Okay? So, the kingdom of God is renewing the mind, means to dominate, to dominate here on earth. It means dominion. So, we dominate our minds. Ibig sabihin, kailangan natin kontrolin ang ating isipan. The greatest tragedy on earth is not death, but life without a purpose. Now, we've been studying about the mind for 7 Sundays na since last year. So, this is a series. Maganda rin if you want to have a review of our lesson. Unti-unti kasing ina-upload yan sa ating Facebook account. So, it's important for us to continuously to understand the purpose of God sa buhay natin para tayo ay lalong maging effective sa kanyang kaharian at mamuhay bilang mga anak ng hari at ng Diyos. Okay, meron tayong konting review. Mabilisan lang ito. Diba, yung ating lesson is about the gadget. How it affects the brain, the mind. No? Nakikita na natin ngayon, no? Mabilisan na ngayon. Lahat, ang bilis na ng panahon, ang bilis na ng mga speed. Hindi na kontento ang tao sa ilang gigabytes lang. Kailangan nasa 20 gigabyte, 30 gigabytes. Yung bilis ng pag-scroll. Tapos gusto pa ang mga gadgets, matataas ang memory, matataas ang RAM. Kagaya ng mga anong memory, ilan ang memory niya? 512 gigabytes. Di ang bilis-bilis doon. Basta mga fast charger, kailangan 30 minutes lang, full bat na agad ako, full charge. Ano pa? Kailangan, meron, yan yung dinadala pagka power bank. Pataasan na ng power bank, 30,000 mAh. Para mabilis na rin ang charging. Lahat, mabilis na pati ang speed. Dapat mabilis ang data, mataas ang data, mabilis ang internet, mataas ang internet. Ang tao ngayon, gusto lahat mabilisan. Kaya hindi na nagkakaroon pa ng isipan na, sandali lang. Dahan-dahan, lahat gusto matapos agad, lahat mangyari agad. Lahat gusto sabay-sabay. Tapos sabay-sabay matapos. So how does the gadget affects the brain? Napag-aralan natin yan, di ba? It creates a destructive cycle kapag ito ay hindi nagamit ng tama. Malinaw po ba? Una tayo na pinag-aralan natin sa bata, ano ang epekto sa bata? Alam naman na natin yan, nakikita natin yan sa social media. And then sa mga adult, ano ang impact sa mga adult? Kulang ng sleep, na tulog. Nakaka-epekto yung tulog ang gadget. Bakit? Because of the light, yung ilaw. Kasi ang brain, ang mata, kapag liwanag, ang perception ng brain, ang pag-uunawa ng brain, kapag maliwanag, ay araw pa. Kasi pag araw, ang katawan ng tao dapat ay gising. Pag madilim, di ba pag madilim nakakaantok? Kasi yun ang ng brain na kailangan ng matulog. Kaya marami sa tao na mas gusto nilang natutulog ng madilim. Kaya pagka sobrang dilim na, hindi na nila alam, may araw na pala, umaga na. Because that's what the brain functions. Yun ang na-absorb ng brain. Tapos ano pa mga kapatid, nagkakaroon ng physical crisis, nagkakaroon ng krisis sa katawan. Ano yan? Mabilis magkaedad. Nakakadry yan ng skin, nakakadry ng brain kapag matagal na sa gadget. Sabi nga doon sa bagong pag-aaral, 3 days na walang gadget, 3 days straight, walang gadget. 1 taon ng buhay ang nadagdag. Imagine that. 3
3 araw lang na walang gadget, 1 taon ang nadagdag sa buhay ng tao. So, ibig sabihin, kung 3 araw, tapos 1 araw, 12 hours, maghapon na nakababad, so, ilang taon ang nababawas sa buhay ng tao? Yeah? Para din na, it is also addiction. Nakagaya rin ng mga vices. Ano ba yung mga vices? Sigarilyo, drugs, alcohol, ano pa? Pagkain. Food is addiction. Okay? So, kulang sa tulog, nagkakaroon ng sakit. Mabilis magkaedad. So, kung 4 at 5 oras lang ang tulog, ang katawan ng tao, tumatanda siya ng 10 taon. So, kung 5 oras lang ang tulog natin, araw-araw, ibig sabihin, tumanda na siya ng 1 taon, 10 taon. Okay, mga kapatid, iba ang body age sa chronological age. Ano yung chronological age sa body age? Kung ilang taon na tayo. Kung ako, let's say, ay ganitong taon, 47. Walang ko-contra. Bawal ko-contra dito. Ako ang nakatayo. So, halimbawa, ako ay 47 years old, then my body should be 37. It should be 10 years younger. Ibig sabihin, bata yung katawan ko sa loob. That's the body age. Why? Because kasama dun yung taba, the fat, no? Ano pa? Yung mga bones and muscles in the brain, kasama yon. So, dapat, ang katawan ng tao sa loob, bata. Kaso, ang karamihan, sabi ko nga, di ba, 90% ng population ng mundo pre-diabetic. Pag sinabing pre, nasa borderline. Na walang pinipiling edad ang pre-diabetic, right? So, it has no age. It doesn't need age to determine kung kailan magkakasakit ng tao. Even at the age of 5 years old, ang tao pwedeng magkaroon ng diabetes, magkaroon ng CKD, chronic kidney disease, and what else? It could have a heart ailment. No? Part yan. So, ngayon, ano pa? There would be disease and heart disease, high risk of pre-diabetes, diabetes, obesity, cancer, Alzheimer's. Ano napapanahon ngayon? Ang dami ng merong dementia. No? Ang dementia, nakakalimot ng present situation. Pero nakaka-recognize pa. Ang Alzheimer is completely, is a total loss of memory. Ang Alzheimer, hindi niya alam ang pangalan niya, hindi niya alam saan siya nakatira, hindi niya kilala mga anak niya, hindi niya kilala mga kapatid. That's Alzheimer. Loss of memory. Loss of brain function. Alright? So, what else? That the gadget, the addiction of gadget that affects our brain, that it destroys our mind. Kaya, kapag ang tao masyadong babad sa, di ba, mapabata, may edad, pagbabad ang utak sa gadget, hanggang madaling araw naka-cellphone, luto ang brain, nag-shrink ang brain. So may pag-aaral yan, no? Lumiliit ang brain, ang utak. Kaya lumababa ang memory, there's a memory loss, as attention span, hindi na mga pansin, kahit adult hindi makakuha na ng attention, ang bilis diba? Hindi makafocus. Tapos laging nasa anxiety mode. Why? What we watch on our phones, on our gadgets, especially on social media, it has an effect. Hindi pwedeng walang epekto. Sabi ko nga, di ba, last time in our study, na yung social media, may epekto yan Na-entertain tayo pag masaya yung ginagawa nung mga nagpapalabas, ng mga influencers and vloggers, di ba? Tapos nakakita kayo mga nag-aaway, di ba? Nakakagalit din. Tapos ang bilis lang nung reel. Hanapin pa natin yung part 2 kasi sabi daw part 1, tapos hanapin. So, ang bilis. It's the attention and the focus of people right now. Kaya nga nagkakaroon ng mental health. And this is a disease, sakit siya. It's because one of those is the influence, aside from food, tapos na tayo sa food, is the gadget, the social media. It affects people.
Pati nagagalit na tayo dun sa pinapanood natin kasi galit na tayo dun sa taong. Tapos, ibabash na. Nagko-comment na rin tayo. Nagka-cancel na. O, kina-cancel na sila. Yeah? It has an effect in our brain, in our emotion. So, what else? What is the physical pain? It gives Di ba pinakita ko yung ganun lagi. Di ba may bigat ito may timbang to So kung ilang kilo yan. So kapag ka gumamit ng gadget, dapat ganyan. Maiba mautak nakahiga. Parang hindi malubos yung bukol dito. Kasi bakit may bigat yan? Ilang kilo yan. So it affects the spinal. Kaya nagkakaroon ng mga may sakit, karamdaman. And then what else? Dito sa ganito, sa mga nag-games, plantar ba tawag dito? I don't know what I forgot. Yung dito, nagkakaroon na sila ng mga sakit yung ugat nila napuputol na because pindot. Okay, what else? Mental and emotional decline. Eye strain, lumalabo ang mata. Kasi kakababad, wala nang pahinga. Kaya nga addict na Yung alam nyo, hindi ka pa natutulog, pampatulog mo, hindi ka talaga makakatulog dyan. Walang nakakatulog sa cellphone. Kasi the more that you watch it, the more it's interesting every time you scroll. Di ba? Kaya nga, ngayon, ang mga scrolls ngayon, mga videos ngayon, na mga reels na short, sabi nga, 10 times dangerous to people. 10 times dangerous to the brain. Kasi bakit? The brain was designed by God to process. Nakuha natin. That's why, ang senses, hindi isa lang, hindi siya sense. Senses 5. So, it has a proper process. May proseso siya. Okay? Hindi minamadali. Pero ngayon ang tao gusto lahat mabilis. Mabilis kumita ng pera, kaya nai-scam. Mabilis. Dito, mabilis daw dito. 30%, isang araw, balik ang pera mo. 2 times 3, times 10, times 500. To now. Lahat, mabilis. Kailangan nagmamadali. Ba't ka ba nagmamadali? Kasi nga, baka dali, mag-book na tayo. Ayan, mababa yung flight. Dali. Bahala na si Lord kung paano bayaran. So, people are in a hurry because the brain is already affected. Okay? What else? Nagkakaroon ng brain fog, attention span, and memory losses. Nagkakaroon ng heightened anxiety. Yeah? There are times na apekto ng tao na naiinggit dun sa nakita niya. Sana all. Di ba? May effect Kaya dapat mag-ingat tayo kung ano yung pinapanood at tinitignan natin. Ano pa? Comparison. Nagkakaroon ng loneliness. Ang tao ginagawa na lang outlet ang social media dahil sa lungkot. Alam naman natin ang tao nagpapakita lang na masaya yan, nakangiti. Pero that's the way to hide the loneliness and sadness and grief and pain and sorrow and everything. So what we see in social media are not all true. We will go on it. Lalalim tayo ng konti. Okay? So these are the things that affects the brain and the function of human and to understand the purpose. Bakit ba ako nandito sa mundo? Bakit ba ako araw-araw binubuhay ng Diyos? Para saan? At para kanino? At para ano? So we need to understand and to know our purpose here on earth. Okay? Now, what else? Nababawasan ng productivity natin. Nagkakaroon tayo ng mental fatigue. Kung nagkakaroon ng procrastination na bukas na lang to, mamaya na lang. Kasi ganda ng pinapanood. Mamaya na. Sa mga anak, sa mga bata, ilan ang pangalan? Diba? Isa lang. Pero bakit 10, 20 ang pangalan? Kasi bakit inuulit-ulit? Diba? Yung pangalan, ilang beses tawagin ng nanay. Isa lang ang pangalan. Why? Because the attention, the focus, na andun na. Opo, sandali, mamaya. Tapusin ko. Pati ba mga edad, grabe pati sa ML. May nag-aaway-away dyan. Pati pamilya nag-aaway-away. Dahil lang sa ML. Alright? So parents, we are warning you to warn your children, to watch over your children. And also watch over ourselves. So that we need to control. We need to learn when to control. Alright? Social and spiritual erosion, relationships.
Ngayon, ang bibilis na ng mga relasyon. Mahal kita ngayon, bukas hindi na. Kaya ibang magmamahal sa pag-ibig. Ang pag-ibig, ano pinagkaiba ng pagmamahal sa pag-ibig? Ang pag-ibig, walang kondisyon. Ang pagmamahal, may kondisyon. Ay, red flag yan, ayoko na yan. Pero ang pag-ibig, walang hanggan. Tanggap ang kahinaan. So ngayon, ang mga relasyon, pati mga kabataan, nakikita sa adult eh. Alam nyo ba, ang pinakamatindi ang kasalanan sa Asia, doon lang tayo sa Asia, huwag tayo lumayo, na bansa, that is so rampant, where God is so furious about it, galit na galit ang Diyos, Pilipinas. Hindi ako galit sa ating bansa, mahal ko, iniibig ko ang ating bansa. Pero bakit ganito ang ating bansa? Hindi natin pwedeng saisi sa gobyerno, tayo may kinalaman tayo bilang mga mamamayan ng bansang ito. Kung bakit nagkaganto, tayo rin ang may kasalanan. Hinayaan natin at pinintulutan at yung kasalanan, nagiging normal. Ano alam nyo kung yung pinakapupuutan ng Diyos na kasalanan? Dalawa lang. Idolatry and adultery. Adultery ang rampant sa Pilipinas. Considering it is a Christian nation. Paano ko nasabi? Nagsama, hindi kasal, nagkaanak, naghiwalay. Tapos, pumatol yung isa sa may asawa din, nahiwalay din. Tapos yung isa, ganun din. Do you see the pattern? Do you see? Wala nang moral. Basta nagsasama na lang, parehong may asawa yan. Pero iba pa nga dyan, OFW. Sa ibang bansa, sa Europe, sa Amerika, bago makisama yan, sa may dating asawa, divorce muna. Kahit sa Europe. Ang mga nagsasama sa Europe o sa ibang bansa, sa Amerika, na hindi kasal, single yun. Pero yung mga may asawa na naghiwalay, nagdi-divorce mo. Dito sa Pilipinas, hindi. Matindi rito. Kaya ganito tayo. Nine-normalize natin ang kasalanan. So, kaya ganito ang utak ng mga tao. Hindi na productive. Ang mga kabataan, sabi ko nga, mga parents, train your children to use their minds, their brains, in analytical thinking. Hindi lahat isubo. Pampered masyado eh. Ayaw nating natadapa, ayaw nating nasasaktan, nasusugatan, nahihirapan, hindi pwede. They need to know and to experience toughness in life and rejection in order for them to be tough. The problem is, the challenge is, the parents are always rescuing their children, not supporting them. There's a difference between rescuing and supporting. Rescue and support. Let me define it. Paano natin i-define? Rescue, panay na lang ikaw ang gagawa. Pati sa assignment ng bata, ikaw na rin gawa. Dapat ang nanay ang bigyan ng grade. Pati project, nanay gumagawa. Kulang na lang yun na lang ang bigyan ng teacher ng grade, no? Oh. When we say support, let the children learn to make mistakes and correct them in love. Not every time, pagdating sa adult, ito na naman. So we will discuss this with the parents and children in some of our later part of our lessons in Sunday school. Ano yun mga kapatid? May edad na nakasiping pa sa magulang. That's rescuing, not supporting. Pag nagpamilya, batas yan ng Diyos, humiwalay ka. Kaya ka nakipagrelasyon kasi kaya mo na eh. Tama ba? Ang mga kabataan ngayon, parang alam mo kung umasta sa kalye, kayang-kaya nila bumuhay ng pamilya. Bakit kayo hinihigpitan? Abay, para sa inyo rin na hindi kayo mahirapan pagdating ng panahon. Pero ngayon, ang mga kabataan ngayon, this is the most rebellious generation. Kailangan lahat karapatan ko. It's so entitled. Why? It's because the upbringing of the parents. Katapos nakikita mo sa social media, kami noong 1980s, mga batang 80s, 90s, hindi kami ganyan. Patpat ang abot namin. Sipol pa lang. Isang tingin pa lang.
kayo ngayon, sino bang may gawa? Why our generation are so weak right now? Okay? Why? We allow our children of the things they want because we keep on rescuing them. Okay, now, assignment. Were you able to do the assignment, the 7-day challenge, I ask? Again, nakalimutan din yung assignment. Paano ba na magawa? Nakalimutan. Nagkaroon ng dementia ng bigla. Ano yung assignment? Oh. Na-announce sa GC, di ba? 7 nights. Turn off the light, 9 o'clock, alarm your phones or your alarm clock, 1 hour before your bedtime, then patay lahat ng ilaw. Then, observe your body, anong nagawa niya sa'yo, na nakatulog ka ng 7 hours. 7 to 8 hours. Kaya nga, ang kain din sa gabi, dapat alas 9, hindi na kumakain. Nagpapahinga na ang katawan, ang atay. Hanggang alas 4, alas 5, dapat nagpapahinga. Kasi nagtatrabaho din siya Kailangan din ng pahinga at the same time. So, ganun din ang tulog. So, sleep is important. Malinaw mga kapatid. So, kung may nakagawa ng assignment, taas ng kamay. Thank you for being honest na walang nakagawa. Bali, next time, ang makagawa ng assignment, may prize. Yan naman ang guys na yan. Kailangan may suhol, parang mga bata Buli ka na suka. Sige na. Bigyan kita 5 piso. Saan sukle? 5 piso na lang yung sukle Di wala na. Suhol lagi ang mga anak. Nasanay ang Pilipino sa ganyan. Alright. Now, what we have discussed last time, I told you that there will be a coming transition. Hindi ito tinuturo, hindi ito sinasabi ng ating gobyerno, at walang iilan lang. Sino yung involved dito? Yun yung mga may negosyo, mga mayayaman, nagpe-prepare. Who has a plan? Who wants to have a direction in life? Okay. The coming transition, we only have 1 year to prepare. So, ano ngayon? 26, 27. Because it happened na 10 years ago, they started developing it last year. So, nagsimula na yung umpisa ng kanyang talagang magiging full blast niya on the year of 2030. Kaya sabi ko, there will be a warning. I am teaching this to you, church, for you to be aware and to be prepared. Alright? Now, it all started way back years. Okay? Mabilis, accurate, intelligent than human. Mas matalino pa sa tao. And it is unstoppable. Hindi na pwede itong pigilan. Yung mga gumawa nito, ginawa nila na parang Diyos ito. Para makontrol nila ang mundo at ang ekonomiya. Ang mga gumawa na dito din, mga negosyante rin. Mga billionaires. Sa ano yung ginawa nila? Lahat automation. Pag sinabing automation, paano ba? How should I say in Tagalog? It's like automatic. Automation. Sarili na lang siyang gumagalaw. Okay? So, this automation, ipapalitan niya ang manual labor in the next few years. So, wala pa tong batas na wala pa siyang nagagawa. Kasi hindi alam paano gawa ng batas ito. Pero, ito na i-encounter natin araw-araw. The cellphone, the gadget, lahat. So, what is this? AI. Artificial intelligence. So, church, you remember this lesson, this day, na ibinaba dito, bago ito dumating next year, yung full blast niya, sabi ko nga, natapos na yung 5-year pandemic, now there's another pandemic, which is not in medical, nor on health, but now it's on economic. Okay? It's scary, nakakatakot, but, sabi nga, magtiwala tayo sa Panginoon, meron solusyon. May kailangan gawin. Ano? Kailangan matuto. Kailangan maaral. Kailangan mabago ang kaisipan.